Tuluyan ng binasag ng aktres na si Claudine Barreto ang kanyang katahimikan tungkol sa pagkamatay ng kanyang dating karelasyon na si Rico Yan. Makalipas ang mahigit 2 dekada buhat nang mangyari ang pagkamatay ni Rico ay naging bukas ang aktres sa kanyang pinagdaanan kung saan sinisisi niya ang sarili sa mga nangyari. Sa kanilang pag-uusap ng talent manager at showbiz insider na si RG Diaz, inamin ni Claudine na magka-live-in sila noon at November 2001 nang hindi maging maayos ang kanilang relasyon. Ito ay ilang buwan lang maging pagkamatay ni Rico noong March 2002. Nilinaw rin niya na hindi totoo ang balitang sinaktan siya noon ni Rico. Hindi totoo na sinaktan ako ni Rico o naging violent siya. Yun ang gusto kong iklaro, never, hindi naman siya perfect, hindi ako perfect. Nagsigawan kami pero hindi umabot sa nananakit. Hindi siya ganon, paniniyak ni Claudine. Anya, nung panahong namatay si Rico ay marami pang kumukundina sa kanya at sinisisi siya sa pagkamatay ng dating matini idol. Noong time na parang kinukrucify at galit na galit yung tao at sinasabi na pinagpalit ko si Rico, alam ng Diyos mawala na lahat ng taong mahal ko pero never kong niloko si Rico. Umiiyak na sabi ni Claudine. Pagpapatuloy niya kung ako yung namatay, ganoon rin ba ang gagawin niyo kay Rico? Yun rin ba ang pinagdaraanan niya kasi ayokong mapagdaanan niya yung pinagdadaanan ko? At nang hindi raw alam ng mga tao, noon mga panahong panay ang sisi sa kanya ng madla, ay sinisisi rin niya ang sarili sa mga nangyari. During that time na sinasabi nila na kasalanan ko ang hindi alam ng tao, ako rin sinisisi ko rin yung sarili ko. Lumuluwang sabi ni Claudine. Diba? I mean, kung sa akin nangyari yon, baka mas grabe pa yung ginawa sa kanya. And that during the time na kinukrucify ako ng tao at sinasabi nila kasalanan ko, ang hindi alam ng tao, ako rin, sinisisi ko rin yung sarili ko. Na sana mas maging compassionate or understanding yung tao kasi kung pinapunish niyo ako, pinapunish ko rin yung sarili ko. Tinuldo ka na ng rock band na Orange and Lemons at kapamilya aktres na si Francine Diaz ang kanilang hindi pagkakaunawaan. All is well, post ng banda sa Facebook account nito kaugnay ng issue kahapon, May 4, 2024. Kaugnay ito ng isyong nangyari sa Governor and Vice Governor Night sa San Jose Occidental, Mindoro noong nakaraang Martes, April 30, 2024 kung saan parehong invited performers ang banda at si Francine. Subalit nabahiran ng kontrobersya ang event nang makasabay sa entablado ang banda at ang aktres para mag-perform. Nagdulot ito ng patutsadan o paridigan din lang sa entablado, kundi pati na sa social media. Nakuna ng video ang pangyayari at mabilis na nag-viral. Nakapanayam na ABS-CBN Entertainment reporter MJ Felipe ang Orange and Lemons vocalist na si Clem Castro, si Francine pati na rin ang organizer ng event. Kinumpirma sa report na nagkaroon nga ng 2-hour delay ang programa. Si Francine ang huling magtatanghal show bandang ika 9 PM hanggang 10 PM. Mauuna dapat mag-perform ang Orange and Lemons. Pero nakiusap ang manager ni Francine na paunahin na siya dahil isang kanta lang naman ang kanyang gagawin. Binigyan naman sila ng go signal ng event organizer. Subalit hindi naabisuan ang banda sa pagbabagong ito, nagkaroon ng miscommunication. Ang sumunod na eksena sa entablado ay nakunan at nag-viral. Sinabi ng van vocalist na si Clem Castro na nagulat na lamang sila kinabukasan nang pinagpiyastahan online ang insidente. Gusto kong mag-damage control on the matter because it's getting out of hand. It was so fast. Social media was so fast. Alang singer sa ABS-CBN interview. We started to see a lot of hate messages or mention. Sinabi ni Clem na nakaramdam sila ng frustration at naging stressful ang mga natatanggap nilang messages. Nakiusap si Clem na magkaroon ng pulong kasama ang event organizer at kampo ni Francine, subalit nakalipad na pabalik ng Maynila ang aktres. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.